sa Diyos ay kalakasan nyo. Praise the Lord! Amen! Lumapit sa akin at mamahinga. Sino sa inyo ang pagod na? Pagod na. Pero wala pang nagagawa, pagod na. Pagod na sa paggawa ng kasalanan. Kaya sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin at mamahinga. At ang araw ng linggo, para sa mga sumasamba sa Diyos tuwing araw ng linggo, ang linggo ay araw ng pamamahinga ng Diyos kasama ang mga anak niya. Praise the Lord! Amen! Pansinin mo muna ang tatlong bata sa unahan. Ang tatlong bata na yan ay inosente pa sa paggawa ng kasalanan. Kaya sila na pinaupo dyan para balik tanawan nyo ang inyong kabataan na kung saan kayo ay mga inosente pa sa kasalanan. Subalit ngayon sa panahong ito, hayag na sa inyo ang kasalanan. At tatlong batang yan ay narito. Hindi nila alam ang kahalagahan kung bakit sila narito tuwing araw ng linggo. Pero ganun pa man, sa kanila ang paghahari ng Diyos, kagaya ng sa maliliit na bata. Praise the Lord! Amen! Kaya sa mga may sapat na gulang na, ang sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin at mamahinga. Sapagkat magaan dalhin ang aking pamatok. Kayong lahat na nabibigatan at napapagal sa inyong mga dalangin. At ano yung mga dalangin niya na nagpapabigat sa inyo? Yan ay ang inyong mga kasalanan. Kaya para gumaan ang inyong mga dalangin, ibigay yan sa Diyos. Kapag tinatawag tayo ng Diyos para mamahinga, kasama siya. Praise the Lord! Amen! Kaya ang araw ng linggo, para sa atin na mga Kristiyano, na ang linggo ang ating nakagisnan na araw ng pamamahinga. Ang araw ng linggo ay para sa Diyos. At dapat yan ay nakatala na, hindi sa kalendaryo, kundi dyan sa puso niyo. Praise the Lord! Amen! Ganon tayo kamahal ng Diyos, na ang 6 na araw ay para sa atin. Ang araw ng linggo, yan lamang ang tanging araw na hinihingi niya para tayo ay mamahingang kasama niya. Subalit sa mga anak ng Diyos, hindi lamang araw ng linggo ang pamamahinga. Araw-araw, oras-oras ay pamamahinga kasama ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Hindi ang pamamahinga o pagtigil sa mga gawain. Yan ay pamamahinga na ang puso mo ay namamahinga. Wala kang abala. Wala kang iniisip na kung anong kabigatan sa puso mo. Kapagkat alam mo ang Diyos na nagpapagaan sa iyo minuto. Praise the Lord! Amen! Kaya gawa sa pabalik-balik ang kabigatan na ba mag-isip ka? Bakit kaya pabalik-balik ang bigat dyan sa dibdib mo? Ibig sabihin, hindi mo pa tunay na kilala ang siyang nagbibigay ng kagaanan sa buhay. Sapagkat kung tunay na kilala mo siya, dapat magaan na ang dala mo. Kapagkat ipinagkatiwala mo na sa kanya ang kabigatan mo. Praise the Lord! Amen! Maliban ang kawawakan, ang lubusang pagkatiwala sa Diyos, lubusan, na kahit anong bigat ng bitbit mo ay hindi mo mararamdaman sapagkat alam mo hindi ka nag-iisa.
At hindi mo solo ang bigat na yan. Yan ay daladala ng Diyos. Sasama ka lamang sa Diyos at ang tagabitbit ng bigat ay ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kasama-sama na natin sa paglalakbay ang Diyos. Imagine mo ang Diyos pa ang tagadala ng bigat na dala mo. Anong klaseng bigat yan? Sabihin mo, say it. Ha? Sabihin mo at sasabihin sa akin ng Diyos, anak, ako magdadala niyan. Sumama ka lang sa akin. Ako lang bahala dyan. Praise the Lord. Amen. Kaya gusto ipaunawa sa atin ng Diyos na ang paglapit sa Kanya ay hindi pananatili sa bigat na dala mo. Yan ay pag-iwan sa bigat. Kaya doon sa gustong makatakas sa bigat, ha? Ngayon pa lamang ibigay niya ang bigat na yan sa Diyos. Pero huwag kang ihiwalay sa Diyos. Hindi mo ibibigay ang bigat at pagkatapos yan sasabihin mong, o Panginoon ko sa iyo na yan. At ako naman ay mayroon pang gagawin. Bahala ka na sa bigat ko. Ibig sabihin ng bahala ka na sa bigat, Panginoon, ay sasama ako sa iyo kahit saan mo gusto. Praise the Lord. Amen. Hindi mo iiwan yung pinagbigyan mo ng bigat. Hindi kahit kailan. Hindi mo uunahin ang pamilya mo. Hindi mo uunahin ang kakainin ng mga mahal mo. Bagkus ay ipagkakatiwala mo yan sa Diyos at sasabihin mo, Panginoon ko, ikaw ang unang dapat na samahan ko. Kaya iiwan ko muna ang pamilya ko. Bahala ka na sa kanila. Hey, wala nakarinig. Praise the Lord. Kaya hindi kayo lumalakas. Kapag bigay kayo ng bigay sa Diyos, iniiwan nyo naman ang Diyos. Ha? Magpalakas muna kayo sa Diyos. At kahit umabsent kayo sa gawain ng Diyos, tiyak ang Diyos kasama inyo kung nasaan man kayo. Praise the Lord. Amen. Ay hindi maiwasan wala dito sapagkat meron kayong activity sa school. Ha? Magpaalam kayo sa lingkod ng Diyos, pero ipag-pray pa rin sa Diyos yung activities na yun. Na siyang dahilan kung bakit kayo mawawala sa gawain sa lingkod. At doon naman sa malayang-malaya na ang linggo ay paglalaba, itutulog, ha? Unahin niyo muna ang gawain bago kayo maglaba. Praise the Lord. Amen. Huwag niyong ipagpapalit ang gawain o ang araw ng pamamahinga sa mga bagay na alam niyo naman na lumilipas at walang kabuluhan. Ang katawan ay higit na mahalaga kaysa sa damit. May damit ka nga, may sakit ka naman, may susuot mo ba yan? Sa paglabas mo ng bahay, may susuot mo yan pero nakahiga ka sapagkat may sakit ka, hindi ka makatayo. Kaya mahalaga ang katawan kaysa sa ano pa man. At ang inyong katawan ay talagang napakahalaga sa Diyos sapagkat ang inyong mga katawan ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Kaya mag-iwanagan tayo. Ano ang sabi ng Diyos sa banal na salita, sa banal na kasulatan? Halik kayo kayong lahat na nabibigatan sa inyong mga pasanin. Bigay niyo lahat sa akin yan. Sapagkat magaan ang aking pamatok. Ha? At kayo ay pagpapahingahin ko. Praise the Lord.
babalik sa inyong pagiging bata. Hindi naman kailangan kayo lumiit o maging isang special child na walang alam. Ha? Alam niyo ba, ang pagbalik sa kabataan ay ano? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karumihan inyong mga kasalanan, ito'y papuputiin kung kasing putik ng busilak sa kaputian. Praise the Lord. Amen. Hali kayo at magliwanagan, ibig sabihin magulo. At liliwanagin kayo ng Diyos. Ano yung kaguluhan na yan? Yan yung mga kasalanan. Ha? Na hindi nyo maunawaan at maintindihan ang inyong buhay sa kasalukuyan. Gulong-gulo kayo. Kaya sabi ng Diyos, hali kayo. Kayong lahat. Kayong lahat. Walang exemption. Ha? Ikaw ba'y mamamatay tao? Ikaw ba'y magnanakaw? Ikaw ba'y makalaman, makamundo? Ang sabi ng Diyos, hali kayo. At magliwanagan tayo. Praise the Lord. Amen. Kung ano yung panalangin na hindi binibigyan ng Diyos, ano ang gagawin mo? Lumapit ka sa Diyos at makipagliwanagan ka. Baka may malabo pa sa buhay mo at liliwanagin niya ng Diyos sa'yo. Praise the Lord. Amen. At ano yung malabo na yun? Bakit malabo? Kapag mayroon kang kasalanan, yan ang nagpapalabo sa kasagutan ng iyong kahilingan na hindi mo matanggap-tanggap. Yan ang nagpapalabo sa buhay mo. Yan kasalanan na yan. At kapag malabo yan, ano ang mangyayari sa iyo? Hindi mo mahahawakan ang bukas. Maliban na makipagliwanagan ka sa Diyos, malalaman mo ang bukas mo. Praise Praise the Lord. Amen. Kapag pinapaalam ng Diyos ang bukas ng mga tao, naglalagak ng buhay na sa Diyos. Praise the Praise the Lord. Lord. Amen. Kapag anak ng Diyos, ano ang pangako ng Diyos? Ha? Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung manilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas. At ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mga buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Praise the Lord.